Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Radyo EMI, Facebook Live, Tinig ng Biyaya ng Diyos, sa paglilingkod ng Emmanuel Ministry Institute. Ako po si Bishop Emmy, ang inyong tagapagturo. Kasama ko po si Pastora Jo Domingo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Para po sa inyong mga kahilingan sa panalangin, mari po kayong mag-comment o mag-PM dito sa EMI Facebook. Kagalakan po naming may panalangin ang inyong mga kahilingan. Bago po tayo magpatuloy, narito po si Bishop Emmy para sa isang paanyaya. Malugod po namin kayong inaanyayahan na mag-aral sa Emmanuel Ministry Institute para sa mga programa ng pag-aaral, Certificate in Home Bible Study, Certificate in Church Ministry, Diploma in Biblical Studies, Associate in Ministry, Bachelor of Ministry, Certificate in Master Studies, Master in Applied Church Ministry, Pastors Academy. Ang pag-aaral sa EMI ay libre o tuition-free. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin po ang aming website www.emi.ph o mag-comment o kaya'y mag-PM dito lang sa EMI Facebook. Samahan po ninyo kami sa umagang ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Muli, narito ang ating tagapagturo, ang direktor ng Emmanuel Ministry Institute, Bishop Emmy. Tayo po ay mag-start ng bagong series. We're going to start a new series entitled The End of the Law. This is an in-depth study on the law and grace. John chapter 1 verse 17. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Now, before we proceed, brothers and sisters, we need to do some clarification sa definition of words para in the process, nakakaintindihan po tayo kung anong ibig sabihin po ng mga tinutukoy nating mga terms o mga termino. Pag sinabi pong the law sa Bible, it refers to several things. One, the law refers to the Ten Commandments. Ang tawag po rito, the moral laws. Kaya pag nabasa nyo, the law, maaaring ang tinutukoy po niyan ay the Ten Commandments. Pwede rin ang tinutukoy po niyan ay ceremonial laws. Ito po yung mga laws na nag-govern po ng mga ceremonies and practices ng Israel. Pero pwede rin ang tinutukoy ng the law ay ang Torah or Pentateuch. Pag sinabi niyong Pentateuch, 5 Penta, the first 5 books of the Bible known as the writings of Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So pwede rin po yun ang tinutukoy na the law. But generally, sa buong Bible, pag sinabi niyo po the law, it refers to human performance. Kasi ang objective ng law at the end is to get you obey. And obedience is about performance. Tungkol ito sa performance ng tao. I want to share with you 3 important observations on John 1:17. The first observation is this: the law and grace are 2 contrasting entities. At the onset, nililinaw po natin na hindi magkaibigan ang law at grace. Sila po ay magkasalungat, contrast. Sila po ay hindi magkapartido. Sila po ay hindi magkaayon. Sila po ay hindi magkasama. Hindi po sila magkaakbay. Sila po ay magkasalungat. Contrasting entities po sila. Let me show you the scripture. John 1:17, for the law was given by Moses, but, okay, yun pong but ay contrasting conjunction. So right there, you can spot na hindi po talaga magkasama ang law at saka ang grace. But, grace and truth came by Jesus Christ. In-affirm ni Apostle Paul ang truth na ito sa Romans 11:6. And if by grace, then it is no longer of works. Otherwise, grace is no longer grace, but, see the contrasting conjunction there. But, if it is of works, it is no longer grace, otherwise work is no longer work. Na simple lang ang sinasabi ni Apostle Paul sa atin. Hindi pwede pong law and grace, hindi pwedeng works and grace. It should be works or grace. You cannot mix the two. For grace to be grace in its purest form, it has to be void from any works. Or vice versa. For works to be works in its purest form, dapat void po siya ng any form of grace. Parang ganito, grace, patakan mo ng konting work, kahit konti lang, hindi na po siya pure grace. Siya po ay hindi na pure grace. On the other side, yung works naman,
patakan mo lang ng konting grace, hindi na po siya works. Kaya two separate entities yan. Hindi pwedeng pagsamahin. It's either you are under grace or under the law, but you cannot under on both covenants. You have to make a choice. God made a choice. Pero maraming mga tao hanggang ngayon hindi pa nakakapag-decide kung nasaan po sila. And I feel so sorry for them. That is why you have to learn this series. Ang series na ito ay naglalayon, turo po sa inyo that the law has ended. Tapos na po. The law has ended. The end of the law. I will show you from the Word of God. Number 2, observation. The law was from a distance while grace was up close. Tagalog, ang kautusan ay mula sa kalayuan, gayong ang biyaya ay pangmalapitan. John 1:17 again, yun po yung key verse ng ating pinag-uusapan. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Two important verbs there, given and came. The law was given by Moses. Sa Tagalog, ang kautusan ay ibinigay o ipinadala sa pamagitan ni Moses. Ngunit, ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamagitan ni Jesucristo. Na, pinadala, dumating. Anong mas personal? Pinadala o dumating? Dumating. Kaya po yung pong grace and truth is more personal, up close, pangmalapitan. Whereas yung law ay pangmalayuan, pinadala sa pamagitan ng servant, whereas grace and truth sa pamagitan ng Son, the Lord Jesus. And you don't have to be genius to figure it out. Son is greater than the servant. Amen? Now, number 3, observation. Grace and truth are one entity. Isa lang po ang grace at truth. Hindi po sila dalawang separate entities, but seemingly they are. Kasi grace, one, truth, two. So seemingly two separate entities. Pero I will show you na hindi po ito two separate entities, kundi one entity lang. Let me show you the scripture. John 1:17 pa rin. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Very important po yung ginamit na verb dito na came. Grace and truth came by Jesus Christ. Meron pong rule sa hermeneutics that you have to interpret the text according to the correct grammatical structure. You cannot avoid the truth na pag gumamit ka ng words, ang words and sentences are governed by rules. Kasi words yan eh. Hindi pwedeng ang words ay hindi sumabay sa rules. Otherwise, mawawalan po ng tamang communication. Sapagkat hindi natin matutukoy kung kumain na o hindi pa kumain o kumakain. So sa mga kapatid, mahalaga po yung grammar na naggagabay para alam mo kung busog ka na. Dahil pag kumain, kumakain at kakain, magkaiba po yun. Now, in other words, sa totoong buhay at maging sa pag-unawa sa kasulatan, yun pong gabay ng grammar ay mahalaga dahil isinulat ang salita. Now, sa Greek text, ganito po ang nakasulat. He charis kai he aletheia egeneto dia Yesu Cristo. Yun pong egeneto, yun po yung verb na came. Tinranslate natin. Kaya ang transliteration niyan dapat ganito. The grace and the truth came by Jesus Christ. Now, doon sa translation natin sa King James o New King James, wala yung article na the. Di ba? The grace and the truth. Now, no problem. Not big deal. Kasi meron namang general rule sa English, in the absence of the definite article, there is always an assumption that there is, unless you have to use an indefinite article. Kapag hindi nilagyan po ng definite, ang assumption lagi meron. Kasi kung hindi definite, dapat lalagyan ng indefinite. Kaya a grace or a truth. Dahil hindi naman nilagyan ng indefinite, kahit walang definite na the, kahit meron sa Greek, pwede na rin. Pero maganda nga sana kung meron. Kasi naiintindihan natin na very, very important po yung the grace and the truth. Pero ang gusto ko pong tawagan ng pansin dito, yung importansya ng egeneto. Ang Greek word ay egeneto. Look up here, you can see this on the screen as well. In the Greek grammar, this is singular. Now, maaring sa una, sabihin nyo, you can just brush it off. Palagpasin na natin, details na hindi masyadong mahalaga. Wait, wala pong insignificant details sa Bible. Mga details na ito ay mahalaga sapagkat dito nakasalalay if you understand the whole text, the particular text, and the whole scripture as a whole. Now, dahil ito po ay singular verb, yung egeneto, na hindi nyo naman nakita sa translation, makita nyo lang po sa original Greek text, which ang Greek text po ay free from error, kasi yun ang original writings.
Dahil yan po ay nasa singular verb, ito ibig sabihin yan. This means that grace and truth as one entity. Hindi po two separate entities. Otherwise, dapat ang ginamit po ay plural verb for it to be more accurate. Pero dahil ang ginamit po ay singular verb, it sends the idea, grace and truth are not two separate entities, but one unit and one entity. Pastor, paano pong ibig sabihin yan? Can you explain further? Na para maintindihan po natin ito, let's review some English 101. Ito naman po ay hindi bago. Napag-aralan na po natin ito nung nag-aaral tayo, maliban lang kung absent kayo noon. O nagre-recess po kayo, o nag-cutting classes kayo noon at hindi ko yata narinig yung teacher ko, pinaliwanag yan. Meron pong general and basic rule sa English 101. Ang tawag po nila ay subject and verb agreement. Ang tawag sa rule na ito, subject and verb must agree in number. Simple lang to. You don't have to be genius on this. Review lang naman po ito. Pastor, bakit natin pinag-uusapan niya? Kasi kaugnay sa text eh. Now, kapag singular ang subject, dapat ang verb singular. Hindi kailangan i-memorize. Napakadali po niyan. Kapag po ang subject ay plural, dapat ang verb ay plural. Let me give an example. Peter enters the room. Dahil isa lang ang subject mo si Peter, ang verb mo ay enter, nasa singular form. Ang singular form ng enters ay singular. So, Peter enters the room. Tama po yan. Kasi Peter singular, ang enters ay singular form, kaya tatama po yan sa subject and verb agreement. Correct yan. Dito po sa pangalawa, the children entered the room. Correct din po. Kasi children, plural o singular? Plural, marami. Diba? Ang singular, child, ang children, madami. So, the children entered the room. Ang subject, children, plural, ang verb ay plural, enter. So tama po ang mga halimbawa na ito. However, meron pang isang rule na nag-govern po diyan sa basic subject and verb agreement. This is the rule. If two subjects are joined by and, they typically require a plural verb form. Simple. Ang ibig sabihin, kapag ang dalawang subjects ay ipinagduktong ng conjunction na N, typically, ibig sabihin ng typically, pangkaraniwan, ang normal na gamit, dapat verb mo plural. Kasi dalawang subject nilagyan mo lang ng N, considered po yun na dalawang subject pa rin, plural pa rin. Halimbawa, look up here. Peter and Paul entered the room. Peter and Paul, ilan ang subject? Dalawa. Sinong mga subjects natin? Peter and Paul. So dahil plural ang subject, dapat po ang verb mo ay plural also, which is enter. Hindi mo pwedeng sabihin, Peter and Paul enters the room. Wrong. Hindi mo rin pwedeng sabihin, mga kapatid, na Peter and Paul enters the room, sapagkat yan po ay singular yung enters, ang subject mo ay plural. However, there is an exemption to the rule. In every rule, there is an exemption. Now, this is the exemption to the rule. If two subjects separated by and refer to the same person or thing, use a singular verb. This is powerful rule. Natatandaan nyo po yung egeneto, singular. Now, yun lang ay applied if two subjects separated by and refer to the same person or thing. Exception lang to. This is an exemption rather than a rule. Bihira lang ang gamit nito. Let me give an example. The president and the commander-in-chief enters the room. Now, seemingly, you have two subjects there. Ano yung mga subjects mo dyan? The president, the commander-in-chief. Meron kang conjunction na and na parang plural, dalawa. Pero dahil ang president and commander-in-chief refer to the same person, pwede kang gumamit ng singular verb. Now, Pastor Remy, ano pong lahat ng pinag-uusapan natin? I'm sure hindi ako nagpunta ngayong hapon para makinig ng English lecture. You're right. Hindi rin naman ako pumunta rito ngayong hapon para ubusin ang oras na ito to give you an English lecture because that is not the intention. Pero kung ito naman ay makakatulong sa atin para maintindihan natin yung scripture, let's do this together so we will learn the Word of God. Now, balik tayo sa John 1:17. For the law was given by Moses, but grace and truth, grace one, and truth two, seemingly two subjects? Okay, separated by an N.
Pero yung egeneto, sa Greek grammar ay singular that proves one thing, that grace and truth are one. Napastor, anong kaugnayan niya sa buhay? Mga batid, napakalaking kaugnayan nito sa buhay sapagkat pag naintindihan mo na grace and truth are one, they repair to one person. Jesus Christ is the grace of God. Jesus Christ is the truth. So it repairs to one person. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikipag-aralan sa amin. Ang aralin ay ipagpapatuloy bukas dito sa Radyo EMI Facebook Live. Para sa mga katanungan, mag-PM lang dito sa EMI Facebook. Bago po tayo magpaalam, muli, narito po si Bishop Emmy para sa isang paanyaya. Inaanyayahan kita na tanggapin ang Panginoong Hesus sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Ako po'y naniniwala na ikaw ay namatay at muling nabuhay, umakyat sa langit at muling babalik. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Amen. Malugod po namin kayong inaanyayahan na dumalo sa EMI Sunday Services sa mga oras na 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., 5 p.m., at 7 p.m. sa EMI Center, NLEX, Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City. Our worship services are open for all. Para sa karagdagang impormasyon, maaari ninyong i-browse ang EMI Facebook o bisitahin ang aming website www.emi.ph. Si Bishop Emmy ay sumulat ng mahigit na 100 booklets. Para po sa karagdagang impormasyon at iba pang mga produkto ng EMI, bisitahin ang Facebook ng Charito Shop at makipag-ugnayan kay Miss Jam Domingo. At sa aming pagwawakas, muli ang programang Radyo EMI Facebook Live, Tinig ng Biyaya ng Diyos, ay paglilingkod na ginagawa ng Emmanuel Ministry Institute na matatagpuan sa NLEX, Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City. Para sa karagdagang impormasyon sa gawain ng EMI, maaari ninyong i-browse ang EMI Facebook o bisitahin ang aming website www.emi.ph. Sa pangalan po ng programang Radyo EMI Facebook Live, kasama ng ating tagapagturo, Bishop Emmy, ako si Pastora Jo na sa inyo'y nagpapaalala. Tayo'y lumago at magpatuloy sa biyaya ng Diyos.